Ay, hello po mga dude, kumusta po? Kumusta po sa mga Taurus? Ayos na po ba kayo dyan mga dude? Pasensya na po sa boses ko at namamaos pa rin mga dude, pero kahit namamaos tayo, pero mga dude, kahit ganito po ang boses ko ay tuloy pa rin sa paghatid po ng divine messages po sa inyo. Napaka-importante na marinig po ninyo ito mga dude. Sana napanood nyo po. Napakaganda po ng mga mensahe sa inyo, no? Ito po yung mga nagpakita. Yun po. Agad-agad. Meron po kayong dalawang 10. So, significant po ang angel number 10, 10. Kung nakikita nyo po ito or 111, 11, or i-comment nyo po dahil abundance po ito, prosperity. Ito yung pagbabago ng bigla ang mga dun. Ito yung unexpected na pagbabago sa buhay po ninyo. Wheel of Fortune, kumbaga parang biglang nagbago yung swerte mo. Kung matagal ka nang minamalas, kung ang ilan po sa inyo pakaramdam po ninyo minamalas, sa totoo lang hindi po ako naniniwala sa malas mga dude, pero dahil na rin po sa yun ang term na madalas ding ginagamit kapag may mga, alam nyo po yun, mga misfortune na nangyayari, yung nagkakasunod-sunod o sabay-sabay mga problema, kaya nababanggit din po ninyo, hindi maiwasan na, naku, nagkamalas-malas na. Yung mga ganyan pong term, sa totoo lang ay sa ngayon dapat, simula ngayon o dapat ay binabawas-bawasan na po natin gamitin yan, or hanggat maaari hindi na po natin yan gagamitin sa pang-araw-araw po natin na mga sinasabi. Yan po mga dude. Yung mga terms ay pwede natin palitan ng mas positibo. Yan po, maging creative po kayo sa mga salita o sasabihin po ninyo na kahit po ganun, no? Kahit po sabihin na talagang gipit ka sa totoo lang, marami kang problema sa pera or marami kang utang, ganyan po. Pero pwede mo siyang sabihin sa paraan na hindi mo ipangangalandakan sa mga tao na unang-wala ka talaga. As in, hindi mo talaga alam kung saan mo kukunin yung pang-budget ninyo, yung kakainin ninyo ng pamilya mo. Basta kung ano man po yan na hindi maganda, okay, na negatibo na nangyayari, lalo na po sa pera, ay sinasabi din dito na ang mensahe sa inyo, napaka-importante na mensahe sa inyo ng Divine Universe at ng mga angelic team po ninyo or mga ancestors po ninyo, ay pinapaalala na hindi ka nag-iisa. Okay? Hindi ka nag-iisa sa laban. Okay? Kung ano man yung pinagdaraanan mo sa ngayon, hindi ka nag-iisa. Ayan o. Meron kang ginagawa sa buhay mo na legacy yan. Okay? Legacy. Ano man yan, yung pinaghihirapan mo, ay talagang malaking pakinabang sa inyo pong bloodline, sa inyo pong pamilya hanggang sa mga susunod na henerasyon. Yung Wheel of Fortune mo, hindi ito tsamba lang, no? Hindi ito tsamba lang na parang naglaro ka lang ng lucky wheel, ganyan po, no? Yung ruleta. Hindi po ganon. Ito po ay galaw, okay? O tadhana talaga. Galaw ng Divine Universe o ng ito yung fate mo. Yan po. O yung good karma mo. So, napakaganda nito. Meron kang 10 of Pentacles at Wheel of Fortune, 10, 10. Wow. Prosperity, abundance yan. Sa totoo lang, triple abundance kayo dito. Okay? Triple. Kasi ang 9 of Cups ay success. Abundance din yan. Prosperity, healing, happiness. Nandiyan na lahat. Yung pagiging positibo. Magiging positibo. Malaking pagbabago sa buhay po ninyo, pero positibo. Okay, kung nakaranas, lalo na po, no, kung kayo ay nakaranas talaga ng sobrang laking problema sa pera, nagkasabay-sabay ang problema, ang mga family members may kanya-kanya problema, apektado ka din, problema sa pera, ang pamilya naghirap o nabaon sa utang, meron ding family member na, maring ikaw ito o family member na talagang nangangailangan ng malaking pera sa ngayon o
na-scam, nakaranas po na scam sa pera na napakalaking halaga. Kung nagmamanifest ka na tumaas ang sweldo mo, magkaroon ka ng negosyo, yung talagang yayaman ka, yung magpapapaldo talaga sa'yo at sa pamilya mo. Ito na yun. Ito na yung pagkakataon na yun. In any shape or form, mga dude. Kasi ang paraan ng Divine Universe, napaka-unique niyan eh. Customize yan para sa iyo eh. Hindi yan kapareho sa iba. Walang kapareho. Iba to kasi fate mo to eh. Mga dude. So, yung kung ano mang malaking pagbabago sa buhay mo, ito yung talagang para sa iyo. Okay? Wala yan, hindi tatalab dito yung destiny swap, yung mga ganyan po, yung maapekto ng evil eye, wala po yan. Dito po, sa 3 cards na to, walang pwedeng sumabotahe. Okay, sinasabi dito ng angelic team ko, walang sino man o walang pwedeng sumabotahe kahit gaano pa ka-powerful na warlock, witches, ganyan po. Kahit gaano pa ka-powerful na evil forces na magsama-sama pa para isabotahe kung ano man po itong magandang plano sa iyo ng Divine Universe ni Father God. Wala dito, hindi tatalab mga dude. Okay? Maring nakikita nyo po, pentagram, pentacles, wheel, sign po yan na confirmation. Wheel of Fortune, nakita ka ng chalice, makakita po kayo ng ibon, or din pong real estate, maring ito yung trabaho mo, or may inaasikaso po na inheritance or pamana po na bahay mula sa inyo pong grandmother, grandfather, o negosyo. Meron dito inheritance o pera ito. Malaking pera na kahit maghati-hati pa, malaki pa rin na mapupunta sa iyo. Meron naman po na ito na yun. Ikaw talaga yung bumuo ng ganito pong napakagandang kung ano man po ito na pinagkakitaan or negosyo. Ikaw yung nagpasimula. Napakaganda. Prosperity yan. Mga dude. Lalo na po sa mga pakiramdam ninyo, ang tagal nyo nang nag-iisa na lumalaban, parang araw-araw lumalaban ka sa hirap ng buhay, sa maraming problema. Yung parang sinasabi na yung sa mga naniniwala po sa gulong ng palad. Meron nga pong kantang ganun eh, parang gulong ng palad na yung palagi na lang nasa ilalim. Yung parang ganun po na kailan ba mapupunta naman sa ibabaw. So ito na po yun, confirmation yan. Mga dude. Focus on your home life. Ito yon, home life. Yan po. Talagang masaganang pamilya. Kung ano man yung mga problema, yung nag-away-away, selusan, inggitan, lalo na po sa pamilya na lalo kung ang pinag-uusapan ay pera, yan po, ay magiging maayos. Magkakaroon ng reconciliation at masaya ang lahat dahil nga maraming pera, ayan po. Or magkakaroon ng magandang pagkakakitaan na, alam nyo po yung negosyo na imbis na kukuha ng mga ibang tao para maging staff, parang kayo-kayo na rin po. Ganun po, para naging family business or magiging family business. Yung malaking pagbabago po sa buhay po ninyo. Kaya save your energy dahil marami kang gagawin. Magiging busy ka sa mga susunod na araw at maraming blessing ang parating sa inyo mga dude in any shape or form. Huwag mo nang questionin ang Divine Universe na paano magkakaroon. Ganito naman yung sitwasyon, wala naman trabaho, wala naman permanenteng trabaho, wala naman yung negosyo na yan, wala naman negosyo, walang social
walang online platform, walang ibang pinagkakitaan, nag-resign, nag-early retirement, kung ano man po yung sitwasyon po ninyo, ang Divine Universe ang nakakaalam kung paano babaguhin ang takbo ng buhay mo na magkakaroon ka nito. Ayan po. O ito ay ang Divine Inheritance na matatanggap mo. Okay, hingi tayo ng angel numbers muna. Angel numbers. Meron kayong 6, 11, 5, 3, 1, 4, 8, 2. Okay. So, 999, 10, 10, or 10, 10, 10. Yung mga minamanifest ninyo, yung matagal nyo na pinapanalangin, eto na po yun. Hindi nyo inaasahan, darating sa inyo. Maari po sinasabi dito, maari pong 5 buwan mula ngayon, pwedeng 5 linggo, pwede pong October dahil 10 po ito, or September 9, November, sa ilan 3 weeks, 3 to 5 weeks, 3 to 5 weeks. Keep it to yourself. Yan po, yung bigla kang maging milyonaryo, bigla kang maging milyonarya. Meron talaga dito. Okay. Sa iba't ibang paraan. Yung kumita ka ng malaki, yung magkaroon ka ng talagang napakagandang pagkakitaan na napakalaki ng kikitain, passive income, paldo-paldo talaga, or biglang mananalo kasi may wheel of fortune. Kung ano man po yung paraan ng Divine Universe na matanggap mo ito, kung paano at kung kailan, kung saan, mga dude, ito yung confirmation na yes, matatanggap mo talaga. Basta may ganito mga dude, may 10 of Pentacles, Wheel of Fortune, 9 of Cups, siguradong magiging masaya ka. Sobrang masaya. Pero keep it to yourself muna. Kung sakaling maging milyonaryo at milyonarya or multi-millionaire, multi-billionaire po kayo, dahil po dito sa keep it to yourself, dahil maraming magsusulputan magsusulputan na mga dude na talagang magdi-drain, or ang intention lang ay kumuha sa'yo. Okay? So, keep it to yourself. Unang-una, bayaran mo lahat ng mga kailangan mong bayaran. I-settle mo lahat kung meron ka mga kailangang, may mga loan na kailangang bayaran, or yung mga kailangan mong, mga bills na kailangan bayaran. Keep it to yourself. Huwag agad-agad bumili ng mansyon, malaking bahay, or magpagawa. Keep it to yourself muna. Dahil marami talagang mga mapagsamantala. Yan po. So, pinapaalalahanan ka ng mga angelic team mo ng Divine Universe na keep it to yourself, na hinay-hinay, wag agad ipaalam sa lahat kahit pa sa pinaka malapit sa iyo na tao. Wag kang basta magtiwala. Ayan po. Keep it to yourself. Unahin mo ang sarili mo at yung mga taong mahalaga sa iyo at pinahalagahan ka, at yung mga tao na talagang dumamay sa iyo noong mga panahon na walang-wala ka. Okay? Keep it to yourself muna. Wag agad bumili ng luxury car. Yan po, mga dude. Pero sinasabi dito, lahat ng pangarap mo, gusto mo mag-travel abroad or magbakasyon, talagang mag-indulge, ito na yun. Mga dude. Nandito na yung VIP, andito na yung luxury, wow, yung rich girl, rich boy syndrome. Pero keep it to yourself. Now you can.
Wow, 'di ba? Ito na 'yon. Pag nangyari 'yan, pwede mo nang gawin lahat. Now you can. Walang imposible. Ano man yung mga nasa isip mo, yung mga plano mo, pwedeng-pwede na. Kahit nga ngayong napanood mo 'to, yes, pwede mo nang gawin. Kung ano man 'yan, now you can. You need a good fucking cry. Get the ugly cry on, let that shit go, your soul will thank you. O talaga pasasalamatan ka ng soul mo, ng higher self mo kung kinakailangang umiyak ka. Okay? Maaring ito rin po yung sinasabi sa divination book na now you can, pwede na, pwede mong iiyak yan. Para ma-cleanse ang soul mo, ang heart chakra mo. Yan po. Magkaroon ng healing, gumaan ang pakiramdam mo. Okay, magbukas ng mga bagong opportunities. Pwede rin po ninyong matransmute o ma-alchemize ang pain na ito na iniiyak po ninyo at maging prosperity po ninyo or abundance. Yan po, mga dude. Maging currency, sinasabing yung pain, yung iniiyak po ninyo, yung sama ng loob po ninyo, iiyak mo at i-alchemize mo. Yung pag-iyak mo ay dagdagan mo na ng intention na ito ay nilelet go mo na, nire-release, binibigay mo na sa divine source. Lahat ng pain, ng bigat, ng sama ng loob, kung ano man po yung iniiyak po ninyo ay ma-alchemize o ma-transmute na maging currency, maging prosperity mo, maging good luck mo, good fortune, abundance. Mga bagong opportunities na dumating sa buhay mo. You are giving too many F, give zero. Ayan po. Maaring itong iniiyak mo kasi lahat na binigay mo, pero hindi ka naman pinahalagahan. You are giving too many Fs at wala nang natira sa'yo, drain ka na. Pwedeng money, pwedeng energy, pwedeng love. Ayan po. Naubos ka na. Or paubos na, kaya wag na muna, give zero. Yan po mga babe. Mag-no ka, kung kinakailangan tumanggi ka. Kung yung pagtanggi mo ay ito na yung paraan para magkaroon na ng boundaries, para hindi na abusuhin ang kabaitan mo, yung pagiging mapagmahal mo, o kung ano man po itong lahat na lang ay binibigay mo, wala nang halos natitira sa'yo. You do you. Diba? Konektado yung mga mensahe sa inyo. Boundaries. You do you. Stop trying to change people. That shit never works. Talaga, hindi, mga dude, kahit anong gawin mo. Kung talagang ganyan na hindi na sila magbabago. Or kung sino man itong nakakasalamuha mo or kasama mo sa buhay, hindi na magbabago. Ikaw lang ang may stress. Kaya iiyak mo na yan one time. Yan, iiyak mo. Yung galit mo, yung sama ng loob mo, yung stress mo, iiyak mo yan. Pero, give zero ka na. Okay? Boundaries. Mga dude. You do you. Iyaan mo na. Sarili mo naman yung intindihin mo. At kahit anong gawin mo, hindi mo talaga mapagbabago. At kahit anong gawin mo, hindi talaga magbabago. Ang tao na to. That shit never works. Kaya huwag kayong mag-alala kahit pa itong mga tao na to ay umalis sa buhay po ninyo dahil nga wala nang mapapala sa'yo. Kasi give zero ka na dito eh. Tapos iintindi mo na yung sarili mo kaysa sila. Ayan po. 'Di ba? You do you. Once na hindi mo na sila iniintindi at hindi mo na sila binibigyan ng access sa buhay mo, mga dude, hindi ka nag-iisa. Kahit umalis sila sa buhay mo, hayaan mo sila. Ibig sabihin hanggang ganun lang talaga. Mga dude, ikaw lang talagang give ng give at take lang naman din sila ng take.
ano ka, may nare-receive ka. Kaya, mga dude, ang paalala sa inyo, hindi ka nag-iisa at huwag ka mag-alala, magiging maayos, makakabangon ka ulit kahit pa iniwanan ka nila or iniwanan ka niya, kung sino man ito, na kung kailan walang-wala ka or kung kailan ang laki ng problema mo, doon ka iiwanan. Kung kailan kailangan mo ng karamay, hindi naman laging pera. Kailangan mo rin ng support. Yan po. Kailangan mo ng makakausap. Yan po, mga dude, or makikinig sa'yo. Huwag kang matakot kung talagang aalis sila sa buhay mo, aalis sila. Hindi sila magbabago. Yan po. At huwag kang mag-alala, hindi ka pababayaan ng Divine Universe, hindi ka nag-iisa. Payayamanin ka palalo. Kaya, magagawa mo rin yung mga gusto mo. You do you. Marami ka pang mga blessings na parating. Marami pang mga opportunities na darating sa buhay mo, na talagang marami pang mga events na mangyayari. Marami kang pwedeng puntahan. Bansa, iba't ibang bansa o iba't ibang lugar. Ang dami pang magaganda mangyayari sa buhay mo. Kaya, huwag mo rin masyadong pag-aksayahan ng luha. Okay? Iiyak mo para sa'yo. Para sa sarili mo yan, para sa cleansing, sa healing. Hindi ibig sabihin na umiiyak ka dahil weak ka, mahina ka, dahil natalo ka nila, dahil mga dude, dahil nahirapan ka dahil sa kanila. Hindi po yun. Iiyak mo dahil kailangan ng soul mo, pasasalamatan ka ng soul mo, ng higher self mo. Dahil yun ay isa sa paraan ng cleansing. Iiyak mo dahil gagaan ang pakiramdam mo pagkatapos, pero hindi pa laging iyak. Pagkatapos niyan, give zero ka na, you do you. Mga dude. Dahil ito yung mga parating sa inyo na mga blessings, mga milagro. Paldo yan. Ang laki yan. Mga dude, para sa iyo yan. At para yan sa mga taong talagang nagpahalaga sa iyo, yung mga talagang gusto mong tulungan, yung mga gusto mong ibalik yung mga ginawa nilang kabutihan para sa inyo. Yan po. Makakapag-share ka na marami na. Hindi ka na mauubusan, hindi ka matidrain. Mga dude, makakatulong ka pero overflow ka pa rin. Okay? Hindi ka masisimutan. Kasi yung paalala sa inyo dito na, yung paalala dito sa inyo na you do you, na punuin mo muna yung cup mo. Tulungan mo muna yung sarili mo. Ibangon mo muna yung sarili mo bago mo sila tulungan, kasi yung intention po ninyo mabuti. Puro tulong, bigay. Hanggang sa wala na talaga, paubos ka na. So, hindi ka rin nag-iisa. Marami din pong ganyan na nagsasakripisyo, na hinuhuli palagi ang sarili nila. Okay, mga dude. Kaya hindi ka rin nag-iisa. Okay? Marami pong gumagawa ng ganyan dahil nga po sa pagmamahal. So, sa hindi ka nag-iisa na mensahe dito, lalo-lalo na po sa mga problema o mga challenges sa buhay po, hindi kayo kahit kailan hindi kayo naging mag-isa. Lagi kayo may mga angelic team, laging may mga ancestors, may mga anghel na gumagabay at pumoprotekta sa inyo. Maraming beses na dapat na disgrasya ka na, napahama ka na, nakaranas ka ng matinding yung pong trahedya na talagang lagi kang nakakalusot, lagi kang nakakaligtas. Yan po ay dahil hindi ka nga nag-iisa. Marami kang mga gabay, mga pumoprotekta sa iyo, mga divine beings, mga ancestors mo, lalo-lalo na ang divine universe. Okay, mga dude. At yan po, sana may nakuha po kayo dito. Nawa mag-resonate po sa inyo, lalo na po itong prosperity, abundance. So, bukas na bukas ang inyong abundance portal. Kung gusto ninyong mag-manifest, pwede nyo i-post tong video na to. Gamitin po ninyo tong high vibe o high frequency na to, na nandito po yung wow, yung good luck, good fortune, prosperity, abundance, success, optimism, happiness. Nandito na lahat. Faith, chance. Yan po, maaring naiiyak ka na sa problema mo at
minsan sa buhay mo humiling ka sa Divine Universe kay God na sana bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Kung ano man yung nagawa mo noon na pinagsisisihan mo at humingi ka ng pagkakataon, isa pang pagkakataon. Eto na yun, chance, oh. Wheel of Fortune. Yun na. Confirmation yan. Na binigyan ka na ng Divine Universe ng chance. At ikaw na bahala mga ate mga dude, kung paano mo ito gagamitin. At pagyayamanin pa, o ibabahagi. Nasa iyo yan, ate mga dude. Pero unang-unang paalala sa'yo, you do you. You do you, ate mga dude. At diba, keep it to yourself. Sinasabi din, keep it to yourself. Kasi marami talagang gustong kumuha lang ng kumuha sa'yo. Ano man po yan, love, time, energy, money, gusto lang sa'yong kumuha na kumuha. Pag meron na sila, nakapag-charge na, okay, kahit sa energy, nakapag-charge na, okay, bye. Minsan nga, hindi na nga nagbabay eh. Wala nang pasintabi eh. Basta hindi na lang magpaparamdam, hindi na magpapakita, hindi na may kipag-usap. Ganun po. Basta kuha lang ng kuha. Hanggat may nakukuha, kahit na alam nila na paubos ka na, sige pa rin. Hindi na talaga magbabago. Kaya mga dude, save your energy. Diba yun ang advice sa inyo? Save your energy. You do you. Dahil marami pang blessing, marami mangyayaring maganda sa buhay mo na ma-enjoy mo talaga. Wow. Nakikita ko dito yung luxury. Nandyan yung VIP. Lalo na kung kayo ay lipad ng lipad dito sa mahilig po mag-travel. VIP, flight, business class, mga ganyan po mga dude. Wow. So, ito pong divine inheritance po ninyo, divine money, para po sa inyo yan. Walang anumang hex, curse, o evil spell ang makakasabotahin yan. Kahit dito, etong video na to, pinoprotektahan to ng mga angelic team mo. Kaya, yung mga sinasabi na may evil eye, mauusog, wala po yan. Okay, kaya safe na safe nga ito. Itong space na to, itong video na to, safe na safe itong channel na to para sa'yo na makita mo to, mapanood mo, divine guidance po ninyo. Okay, mga dude, maraming salamat po. Ingat po palagi. Pasensya na po sa boses ko. Nagpapagaling pa rin po sa ubo. Thank you po sa oras at sa divine energy po ninyo, sa mga nagla-like, comment, share. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe din po. Maraming salamat po. Ingat po.